Magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na ang 5 linggo na ating paghahanda. Tapos na ang panahon ng Kwaresma. At malapit na tayo sa rurok ng ating pagdiriwang. Sa pamamagitan ng linggo ng palaspas, sinisimulan natin ang mga mahal na araw. Habang pinagninalayan ko ang pagpapakasakit ng ating Panginoon o the Passion Narrative, isang kanta sa radyo ang siyang aking naging inspirasyon. Anong sabi ng lyrics ng kanta? Why do we always hurt the ones we love? Why do we always hurt the ones we care? Sa likod ng mga lyrics na ito, nakukubli ang isang malungkot na katotohanan. Kaya nating saktan hindi lamang ang kaaway, kahit pa ang isang taong minamahal. And I believe, my dear friends, that is the mystery of the human heart. Our capacity to hurt even the ones we love. At kung ating titignan, ang mga sugat na ating naranasan, mas malalim, mas masakit, kapag ang gumawa ang siyang pinakamalapit sa atin. Hindi ba't hindi naman tayo nasasaktan sa mga sugat na bunga ng kaaway? Mas malapit sa atin, mas masakit. Truly, we always hurt the ones we love. Ilang beses ko nang napanood ang pelikulang The Passion of the Christ. At sa pagsisimula natin ng panahon ng Kwaresma, bago mag-Ash Wednesday, muli ko po siyang pinanood. Muli ko po siyang binalikan. At sa bawat panonood ng pelikulang ito, may panibagong pagtingin na natutuklasan tungkol sa mga hirap na dinanas ng ating Panginoon. At aaminin ko, magpasa hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na tignan at panoorin ang ilang mga eksena sa pelikulang ito. Mayroong isang eksena doon na habang nakatali si Jesus sa isang poste, lumabas sa eksena ang mga sundalong Romano. Bitbit ang kakaibang panghagupit. Kakaiba sapagkat sa dulo ng panghagupit, isang bilog na maraming tusok. At makikita sa pelikula na noong hinampas ang likod ni Jesus, pati laman sumasama. Ganun marahil katindi ang pinagdaanan ng Panginoon. We always hurt the ones we love. Sabi nila, mas matagal daw pong humilom ang sugat ng puso kaysa sa sugat ng katawan. Sa sugat ng katawan, band-aid lang, okay na. Pero kinakailangan ng mahabang panahon upang papaghilumin ang sugat at hapdi ng puso at kalooban. Sa pagpasok natin ng mga mahal na araw, napakinggan natin ang pagpapakasakit ng Panginoon, the Passion Narrative. Sabi po ng ilang mga Bible scholars, hindi naman daw po yung physical na paghihirap mula sa mga kaaway ni Jesus ang kanyang sumugat sa kanya. Mas matindi ang sugat na nilikha ng mga taong itinuring niyang kaibigan. Mga taong malapit sa kanyang puso. Mga taong pinili niyang minahal. At sa pagpasok natin ng mga mahal na araw, 3 sugat ang siyang ipinapaalala sa atin. 3 sugat na pinagdaanan ni Jesus. Una ay ang sugat na bunga ng isang halik. Sanay tayo na ang halik ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig. Subalit ang halik na natanggap ni Jesus ay hindi halik ng pagmamahal, kundi halik ng pagtataksil. Halik mula sa isang kaibigan. Sa pamamagitan ng halik na ito, naipagkanulo ang Panginoon. And I believe, my dear friends,
that makes the wound very, very painful. Because the kiss was done by a friend. And that kiss is not a sign of affection, but a sign of betrayal. And that is the problem with betrayal, my dear friends. Betrayal is not done by our enemies, but betrayal is committed by our loved ones. Habang buhay nating maaalala na sa pamamagitan ng halik, na ipagkanulo ang Panginoon. Pangalawa, ang sugat ng pagtanggi. Sa mga darating na araw, particular sa Wednesday, ang tawag natin sa Holy Wednesday ay Spy Wednesday. Sapagkat ito po yung araw na kung saan nagsimula na mag-imbestiga at magplano ang mga kaaway ni Jesus. Pero makikita rin natin na kung ang mga kaaway ay busy upang hanapan siya ng pagkakamali, ganun din ang kanyang mga kaibigan. Makikilala natin ang kakaibang Pedro sa mga araw na ito. Yung Pedrong nagsabing handang mamatay para kay Jesus. Yung Pedrong nagsabing manatili na lamang tayo sa bundok to enjoy ang iyong pagbabagong anyo. Pero ito pa rin yung Pedro nagsabing, hindi ko siya kakilala. Hindi ko siya kaibigan. Isang Pedrong nabahag ang kanyang buntot. Isang Pedrong hindi kayang panindigan at paglaban ang kanyang pakikipagkaibigan dahil sa takot. Habang buhay nating maaalala na hindi lamang sa halik ibinenta ang Panginoon. Buong buhay nating matatandaan, si Jesus tinanggihan ng kanyang matalik na kaibigan. Pangatlo, ang sugat na dulot ng isang maling paratang. Ang sugat na dulot ng isang paratang na walang katotohanan. Kung ating titignan, ano ba ang kaso ni Jesus? Ano ba ang kanyang nagawang krimen? Pero napakinggan natin sa Ebanghelyo, ang malalim na sumugat kay Jesus, yung kanilang maling pagpili. Mas pinili yung kriminal kaysa kay Jesus. Mas pinili yung gumawa ng masama kaysa sa nakagawa ng maraming kabutihan. Sugat na bunga ng maling pagpili. Sugat ng hindi tamang pagpaparatang. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang mga sugat ni Jesus na siyang haharapin natin ngayong mga mahal na araw. Mga sugat na sumugat hindi lamang ng kanyang katawan, kundi nagpahirap ng kanyang kalooban. Sabi po ng isang Bible scholar, ano daw po ba yung pinakamasakit na pinagdaanan ni Jesus? Hindi naman yung hagupit, hindi naman yung pagpalo, hindi naman yung paghampas. Naranasan daw ni Jesus yung tinatawag nating psycho-spiritual pain. Para mas maintindihan ninyo, simplihan natin, ano po yung sabi ni Bob Ong sa kanyang aklat na aba, nakakabasa na pala ako. Ang sabi ni Bob Ong, hindi naman yung hiwalayan ka yung pinakamalungkot. Hindi naman yung ipagtatwa ka ang siyang pinakamasakit. Ano po yung pinakamalungkot na pwedeng maranasan ng bawat tao? Ay yung sa kabila na katotohanan, bilyon-bilyon ang tao sa ibabaw ng mundo, pero ni isa, wala ang gustong manindigan para sa iyo. At ang nakalulungkot dito, ang lahat ng sugat na pinakamalalim at pinakamasakit, hindi gawa ng kanyang mga kaaway, kundi likha ng kanyang mga kaibigan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa mga darating na araw, sa bawat pagtingin natin sa sugatang katawan ni Jesus, huwag lamang natin maalala yung ating kataksilan.
Huwag lamang sumagi sa ating isip yung ating ginawang maling pagpili. Huwag lamang natin ipaalala yung ating halik na bunga ng pagtataksil. Kundi sa titignan natin ang bawat sugat ni Jesus, maalala natin yung kanyang walang hanggang pag-ibig. Sabi nila, ang mga sundalo habang nasasaktan, tumatapang. Yun daw po yung medalya ng bawat sundalo. Na sa tuwing titignan ng kanyang sugat sa katawan, maaalala kung paano siya nakipaglaban. Pero para sa ating mga tagasunod ni Jesus, para sa ating pumapasok ngayon sa mga mahal na araw, habang tayo'y nasusugatan, hindi dapat tumatapang. May mga tao po matapos masaktan, pinatapang ng kanilang karanasan. May mga taong matapos masugatan, ginawang walang pakiramdam at malasakit. Tularan natin si Jesus na habang tayo'y nasusugatan, habang tayo'y nasasaktan, mas lalong nagmamahal. Kaya nga po siguro ang tawag sa mga araw na ito ay mga mahal na araw. Mahal sapagkat hindi mura. Mahal sapagkat ang mga araw na ito inialay para sa minamahal. Kaya isang paalala, sigurado mapapagod tayong lahat sa buong isang linggo bilang mga Katoliko. O baka mali ako. Dahil yung iba mag-outing. Sana sa bawat pagkapagod natin, hindi lamang basta nagpagod. Sana nagmahal din. At panghuli, sa pagtingin natin sa bawat sugat ni Jesus, ilapit natin ang ating sariling sugatang puso. Hiningin natin kay Jesus na hilumin niya ang bawat sugat nating naranasan na gawa hindi ng ating mga kaaway, kundi likha ng mga taong pinakamalapit sa atin. Nang sa gayon, kagaya ni Jesus, ang ating mga sugat, hindi lamang mananatiling sugat, kundi laging magpapaalala, hindi lamang ng ating laban, kundi ng ating tunay na pagmamahal. Amen.